The one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray. Isang pinagpalang umaga pong muli sa ating lahat mga kapatid. Today po ay tutuloy natin ang ating sharing regarding po sa ating topic na mga benepisyo ng isang mapanalangin buhay. Tatlo lang po ito at kahapon po ay natapos na natin yung pinakauna at ngayong araw po ay proceed tayo sa pangalawang benepisyo. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung pinakauna ay pwede nyo po itong balikan sa ating timeline dahil sayang po ang matututunan natin doon. Inaanyayahan ko din po kayong suportahan ako sa adhikain kong ito na makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms upang ang mga kapatid po nating babad dito ay matouch natin at madala natin sila sa paanan ng Diyos. So ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin buhay? Number 1 po ay prayer proves our faith in God. And number 2 po, today po ang pag-uusapan na natin, prayer advances us as an overcomer. Okay? So sabi po sa Luke chapter 11 verses 9 to 10. So ito po ay amplified version na, okay? So I say to you, and ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be opened to you. For everyone who keeps on asking persistently receives, and he who keeps on seeking persistently finds. And to him who keeps on knocking persistently, the door will be opened. Amen? Ang dahilan kung bakit hindi tayo makapag-overcome o madalas tayo mabigo sa ilang area ng buhay natin ay dahil ito sa pagsuko natin na manalangin ng tuloy-tuloy. Hindi natin pinapractice yung praying life o persistent praying. Ang ganda nitong amplified translation, tama po ba? Kasi tingnan po natin, ang pangako sa atin, okay? If you keep on asking, it will be given to you. If you keep on seeking, you will find. And if you keep on knocking, and the door will be opened to you. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang hinihiling mo, pero kung gusto mong magtagumpay, ang sabi dyan ay keep on. Tuloy-tuloy na pananalangin. Ang ibig sabihin po ay hindi tayo magpapakita ng pagdududa, hindi tayo magpapakita ng pagsasawa, hindi po tayo magpapakita ng kawalan ng choice. Kaya, sige, manalangin na lang. Ito na lang ang last resort di ba? Hindi po kapatid, ang persistent prayer ay tuloy-tuloy nating ginagawa kasi pinapakita natin sa Diyos na naniniwala tayo sa kanyang pagdinig at pagbubukas ng pinto para sa atin. Pagpapakita po ito na may relasyon tayo talaga sa kanya, na tayo ay nagmamahal sa kanya. Yes, humihingi tayo sa kanya, pero dahil ito sa alam natin na tayo ay anak ng tatay natin na nasa langit at gusto ng tatay natin na nasa langit na humingi tayo ng humingi sa kanya. Kaya tayo naman bilang anak niya ay masaya tayo at matapang na lumapit sa kanya. Huwag po nating kalimutan na siya ay hindi malayong Diyos kundi tayo ay anak niya. Meron tayong relasyon sa kanya. Tatay, ama ko, gusto ko po kayong makausap, gusto ko po kayong makasama, gusto ko po kayong marinig. Ano po ang gusto nyong sabihin at makikinig po ako. Siya nga po pala, tay, mahirap po ang kalagayan namin ngayon sa opisina kasi nag-back out po yung malaking client namin. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng iba pang client. Alam niyo po mga kapatid, kapag mas pinupurso po natin ang relationship natin sa kanya kaysa sa ating hinihingi ay mas lalo siyang matutuwa sa atin. Bakit? Kasi mas mahal natin siya kaysa sa hinihingi natin. Hindi tayo lumalapit sa kanya dahil lang sa hinihingi natin. Kung hindi, lumalapit tayo sa kanya kasi gusto nating paluguin ang relasyon natin sa kanya. Parang sinasabi natin sa kanya na, Lord, di ko kayang mabuhay ng isang araw kung hindi kita kasama at kausap. Kapatid, ito po ang praying life na magbibigay sa atin ng tagumpay. Praying life will advance us as an overcomer. Kalimitan, kaya tayo nabibigo ay humihinto tayo ng pananalangin bago pa man ibigay ng Diyos ang ating kahilingan. Sumusuko na tayo kaagad. Maaaring sinasabi natin, di ba ayaw ng Diyos ng paulit-ulit na panalangin? Kapatid, ang tinuturo po ng Diyos sa atin ay persistent prayer at hindi repetitious prayer. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 7, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Kapatid, ang sinasabi po dito ng Panginoong Hesus ay huwag nating gamitin ang repetitious prayer. Ito yung pananalangin na walang kabuluhan. Memorized a prayer na paulit-ulit lang. Hindi galing sa puso, kung hindi galing sa isang kopya na paulit-ulit lang na sinasambit at parang ang tingin natin sa kanya ay formula para sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Dapat merong 10 ulit na ama namin, tapos 5 ganitong panalangin, tapos 5 ganyang prayer. Kapatid, ang tawag dito po ay repetitious prayer at gawa po ito ng mga hentil, yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos. Pero ikaw at ako ay meron na tayong relasyon sa Diyos. Simula ng tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ang panalangin natin ay persistent prayer, na ang panalangin natin ay nag-uugat sa relasyon natin sa Diyos. Kaya sabi po sa James chapter 5 verse 16, ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Kapatid, gusto mo bang maging overcomer? Gusto mo bang makagawa ng malalaking bagay? Ang sabi dyan ay, kailangan natin ng mabisa at
sa intim na panalangin ng taong matuwid. Sino ba ang mga taong matuwid? Ito yung mga taong nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Sila ay pinatawad at ibinilang na matuwid ng Diyos. Ang tawag dito ay imputed righteousness. Positionally ay matuwid na po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya lang ang pinag-uusapan dito sa talata ay practical righteousness. Ang ibig pong sabihin ay matapos tayong maging matuwid positionally ay kailangan natin itong isabuhay practically. I-apply po natin ang pagiging matuwid sa practical na paraan gaya ng tuloy-tuloy na pakikipag-usap natin sa Diyos. Inuuna nating hanapin ang kalooban niya at ginagawa natin ito sa buhay natin. At kapag ganito ang ating kalagayang spiritual ay ang sabi sa talata ay mabisa ang ating panalangin at malaki ang magagawa nito. Tayo ay magiging overcomer. Ang pagkakaroon po natin ng mapanalagining buhay ang magbibigay ng tagumpay sa atin laban sa mga challenges, pagsubok, kahirapan, karamdaman, kalungkutan at iba pa. Now, ang tanong po, bakit ba natin kailangang maging overcomer? Kasi hahanapan tayo ng Panginoong Hesus ng bunga. Naaalala ko po yung kwento. Sabi sa Bible na nagugutom ang Panginoong Hesus at pinuntahan niya ang isang fig tree dahil kukuha sana siya ng bunga upang makain. Kaya lang pagtingin niya sa puno ay wala itong bunga. Kaya tingnan po natin ang sabi niya sa Mark chapter 11 verses 12 to 14. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bethania, sabi si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. At iyon nga ang nangyari. Nalanta at natuyo ang puno ng igos. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay hindi tumatanggap ng excuse. Hindi pwedeng sabihin ng puno ng igos na hindi pa naman panahon ng bunga ngayon, Lord. Oo nga, pero kahit paano ay meron na dapat maliliit na buds at maliliit na bunga para pagdating ng araw ay pwede na itong ma-harvest. Pero yung puno ng igos na pinuntahan ng Panginoong Hesus ay walang sign ng pamumunga. Kaya mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili kung may umuusbong na bang bunga sa ating pag-uugali at sa ating sa mga kaluluwa na nadadala natin sa Panginoong Hesus. Kung wala pa po ay maaaring wala tayong buhay na pakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Ang panalangin natin ay on and off ang panalangin at ang panalangin na to ay maaaring formality lang. Mga kapatid, darating ang araw, hahanapan tayo ng bunga. At pagdating ng time na yon ay wala ng second chance. Sabi sa talata ay wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na, sige, di bale next time, magbubunga ka na. Diba? Mga kapatid, huwag po nating isiping, hindi naman tayo puno ng igos kaya ligtas tayo. Mali po ito mga kapatid. Ang parable po na ito ay hindi patungkol sa puno ng igos, kung hindi patungkol po ito sa ating mga alagad ng Panginoong Hesus. Sabi po sa verse 12 ay nakaramdam ng gutom ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay nagugutom sa pamamagitan ng mga taong naliligaw at mga taong nangangailangan. Sabi po sa Matthew chapter 25 verses 35 to 40, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Amen? So alam niyo po na kapag merong isa sa atin ang nagugutom, ay nagugutom din po ang Panginoong Hesus. At ang hinahanap po ng Panginoong Hesus ay ang bunga natin ng mabubuting gawa, pagmamahal at magmamalasakit sa ating kapatiran. Kaya imagine po natin ang Mark chapter 11 verse 13. Kung ipaparaphrase po natin ito, nakita niya sa di kalayuan ang isang church o isang Kristiyano. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Kapatid, ang Panginoong Hesus ay maghahanap po ng bunga. Sa Revelation chapter 2 at 3 ay makikita natin doon na inaasahan ng Panginoong Hesus ang bunga ng 7 churches na nakasulat. Ang churches po na ito ay nire-represent ang bawat isang mananampalataya. Sa church po na sa Ephesus ay hinahanapan ito ng bunga ng pagmamahal. Sabi ng Panginoong Hesus sa Revelation chapter 2 verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Sa church naman po ng Smyrna ay hahanapan ito ng bunga ng faithfulness. Sabi sa Revelation chapter 2 verse 10, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Sa church naman po ng Laodicea ay hinanapan din ng bunga. Sabi po sa Revelation chapter 3 verses 15 to 16, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Kapatid, importante po na magkaroon tayo ng bunga, na maging overcomer tayo sa ating takot, pagdududa, kawalan ng pananampalataya, pride at selfish agenda. Pero hindi po natin ito magagawa kung hindi tayo nakakonect sa Diyos sa pamamagitan ng ating tuloy-tuloy na pananalangin. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana.
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Mga kapatid, nakakonek ka ba sa Panginoong Hesus? Meron ka bang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya? Tuloy-tuloy ba ang pagpapasakop mo sa Kanya? Kaya kung hiwalay ka sa Kanya, ay ang sabi sa talata ay wala tayong magagawa. Kapatid, simulan natin ng tuloy-tuloy na pananalangin. Be persistent. Huwag nating aalisin ang focus natin sa Panginoong Hesus. Sabi po ni Samuel Chadwick, the one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray. Naalala ko po yung kwento sa Exodus chapter 17 na yung mga Amalekita ay lumusob at inatake ang mga Israelites. Kaya sabi ni Moises kay Joshua, labanan mo sila, tapos ako naman ay pupunta sa bundok. Ang ibig sabihin po ay habang nakikipaglaban sila, Joshua physically, ay nakikipaglaban naman si Moses sa puwersa ng diablo spiritually. Ang sabi po sa Bible ay habang nakataas ang kamay ni Moses na hawak-hawak ang kanyang tungkod ay nananalo sila, pero pag nakababa ang kanyang tungkod ay natatalo sila. Sabi po sa Exodus chapter 17 verse 12, nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Kapatid, nanalo sila Josue dahil naging persistent sila Moses sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. So kung gusto po nating manalo, magkaroon ng victory sa ating buhay, ay huwag tayong titigil sa pananalangin. The moment po na huminto tayo, ay ito po ang magpapabagsak sa atin. The moment na lumayo tayo sa Diyos, ay ito po ang simula ng paghina natin. Kapatid, prayer will advance us as an overcomer. Kaya si Moses gumawa ng altar at nilagay niya rito na, the Lord is my banner. Kapatid, kapag lumalaban tayo sa ilalim ng watawat ng Diyos, ay mananalo tayo. Huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Sa araw-araw ay panatilihin po natin ang communication natin sa Kanya. Isama natin siya sa ating buhay at tayo ay magtatagumpay. Muli po, pangalawang benepisyo ng isang mapanalanginin buhay ay advance us as an overcomer. Kahapon po ay natapos natin ang pinakauna, ang prayer proves our faith in God. Abangan po natin bukas ang pangatlo at panghuling benepisyo ng mapanalanginin buhay. Prayer works us in the presence of God. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating mga sharings. Nawa po ay may natututunan po tayo at dalangin ko po na i-apply natin ang ating mga natututunan sa ating personal at pang-araw-araw na buhay. Nawa po ay magbunga ang mga ito ng naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. God bless po at mag-iingat po kayong lagi.